Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word na nasa Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Kaya natin alalahanin, panahon tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Nasa ika-6 na linggo na po tayo sa karaniwang panahon ng simbahan. Gaya ng nababanggit, ang alas 8 ng umaga, misa. Sa dambana ng banal na diwa, si Jesus, ay patungkol sa mga batang out of school youth, sa ALS. 7 milyon po yan mahigit, hanggang 29 years old lang. Kaya ipanalangin natin ngayon, mas maraming ilang milyon ang hindi nag-enroll dahil sa COVID-19. Sasama sa ALS yan. Panalangin natin ang Arnold Janssen Catholic Mission Foundation, ilang libo po na ALS yan. Pati ang Sandiwaan Center for Learning, kasama ang lahat ng ALS teachers ng DepEd at saka mga NGOs at mga mag-aaral nito. Pagsisihan natin ngayon ang ating mga kasalanan. Pinadala ka ng Ama mula sa langit dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tinuhog ng sibat ang iyong puso sa krus upang ipahayag ang dakilang pag-ibig ng may kapal. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, itinagdarangan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahiligan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mapalad na maging iyong tahana sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may mga ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ng kanyang nguso, at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mo ng lugod. Pupurihin ka. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mo ng lugod. Pupurihin ka. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan na siya'y di nagkasalat, hindi nanlilinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mo ng lugod. Pupurihin ka. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito ay sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mo ng lugod. Pupurihin ka. Lahat ng matuwid at tapat sa poon magalak
ng lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihan, kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong kanya'y sumusunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mo ng lubos. Pupurihin ka. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mo ng lubos. Pupurihin ka. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikakarangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may magbigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia. Bighain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Bighain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na yun, may isang kitunging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo ay mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya, bagkos pinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na puok, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung tumira ako sa Smoky Mountain, pagkaraan ng ilang buwan, parang may Makati dito sa may tagiliran ko. Parang singaw, parang nagbabago ang kulay, namamaga. Kaya, punta ako sa doktor, sa Lourdes Hospital. Sabi noong doktora, dermatologist, Father, suspected leprosy.
Kamuntik naman akong mahulog sa aking upuan. Paano naman ako magiging kitongin doon sa Smoky Mountain? Wala namang may kitong doon, nasa Palawan lahat. So 3 gabi at araw din akong hindi mapalagay. Dahil hanggang dumating yung pinadala ni doktora sa mga medical technologists sa laboratory, parang fungus lang ata. Pero halos pare-pareho ang simptomas niya. Kaya, naalaala ko tuloy, nung panahon yon, si Saint Damien of Molucay, pinanganak sa Leuven, Belgium, sumama sa Sacred Heart of Jesus and Mary, congregation yan. Tapos nagboluntaryo, pumunta ng Hawaii, yung leper colony nila doon nilagay sa sa Molucay, isang island. Kasi walang nagboboluntaryo. Batang-bata pang pare, pumunta si Saint Damien. Naawa siya dahil walang tumutulong. Ay, yung inumin, yung tubig na inumin, inayos niya, nag-fundraising siya, yung mga, lalo na yung mga anak ng mga namatay ng mga kitongin ay kaniyang kinupkop, pinagawa ng bahay, may paaralan. Hanggang pagkaraan ng ilang taon, napansin din ni Saint Damien na yung kaniyang balat nagbago ang kulay, namaga parang singaw. Pumunta siya sa doktor, leprosy. Kaya kinabukasan, pagmisa ni Saint Damien, sabi niya sa mga kitongin, my fellow lepers. Masaya pa siya na nagsasabi, mga kasama kong may ketong, isa na ako sa inyo ngayon. Namatay, 49 years old, Saint Damien of Molucay, noong 1869, canonized as a saint 2009. Saint Damien of Molucay, tinataas ng simbahan bilang halimbawa sapagkat maliwanag ang mensahe sa atin ngayon ng mga tagasunod ni Kristo. Yung mga may ketong sa lipunan, kaawaan natin at kalingain. Kagaya ni Jesus. Malaking kasalanan kung yung kitongin lalapit sa iyo. Kaya sabi dito sa unang pag-asa, ang mga may ketong dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang muso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya ituturing na marumi at sa labas ng kampamento mamamahay na mag-isa. Kapag napalapit ang isang Hudyo noong panahon ni Jesus sa isang may ketong, ritually unclean, hindi pwedeng pumasok sa templo. Kailangan mag-cleansing muna at maliligo kung saan-saan pang ginagawa sa kanila. Pero itong ketongin sa Ebanghelyo ngayon, pumunta kay Jesus, nanikluhod, nagmakaawa. At si Jesus hindi nang hilakbot. Naawa si Jesus, nahabag at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. So napakaliwanag, tagasunod ka ni Kristo, kaawaan mo at kalingain ang mga may ketong sa lipunan. Hindi lang yung mga nasa leper colony sa Palawan, kasi halos wala ng ketong ngayon, may gamot na sila. Sino ang katumbas na mga ketongin sa ating lipunan ngayon? Una, yung physical na keto. Siguro yung mga may sakit ng COVID, iniiwasan daw sila, naglalagay sa Facebook na ay yung mga kaibigan nila ayaw nang lumapit sa kanila simula nung mahospital sila at may COVID. At tama din naman na matakot tayo
na mahawahan. Dahil ang sakit daw niyang i-intubate ka na hindi ka na makahinga sa sarili mo. Pero, para hanapan natin ng paraan na kalingain pa rin yung mga may sakit. Huwag din nating iwasan. Basta mayroon lang tayong face mask, face shield, at saka social distancing. Yung mga frontliners. Baka sabihin natin, ako, taga PGH yan. Lumayo na tayo. At ang iba pang kitungin sa lipunan, sa physical, ay yung mga may cancer, yung physical na karamdaman. Gawa natin ng paraan. Ano ba ang katumbas ng paghipo ni Hesus sa kitungin sa Ebanghelyo ngayon? Ano ang katumbas niyan? Ano ang dapat nating gagawin sa mga may breast cancer? Gaya ng aking pamangkin, 29 years old, 2 anak, may sarcoma, tinanggalan na ng dibdib. Anong magagawa natin sa kanila? Paano natin sila mahipo, katumbas ng paghipo ni Hesus sa mga may keto, sa taong may ketong sa Ebanghelyo ngayon? Diabetes, 5 milyon na raw mga Pilipino. Yung iba metformin pa lang. Yung iba naming pare nag-i-injection na araw-araw. 3 beses, 4 na beses. Heart attacks. Yung high blood pressure, kung susubra ka na ng 140 over 90, walking time bomb ka na. Paano natin mapangalagaan yan? Paano natin sila mahipo? Ang ginagawa ng Diocese of Cubao, maraming salamat, Bishop Ness. Maraming salamat, Father Ronnie Santos. Dadalhin natin yung mga pagkain na walang kimikal, dadalhin natin sa mga parokya. Pagdasal ninyo, napakahirap. Kontrolado ng mga negosyante yung Kaya kahit may kimikal yan, basta kikita lang sila, gawa natin ng paraan. Hipuin natin yung mga may sakit. Huwag na nating dagdagan pa yung kanilang breast cancer, ovarian cancer, cervical cancer, pakakainin mo nung tad-tad ng pesticide at saka toxic fertilizer. So ngayong linggo, suriin natin ang ating budhi. Maawa tayo, hipuin natin yung mga may ketong, yung mga may physical na karamdaman. Ang pangalawa, sa ibang mga pagkakataon, pinagaling ni Hesus, pagkatapos sinabing pinatawad niya ang kanilang mga kasalanan. Galit na galit ang mga Pariseo doon. Ganito kasi yun. Nung nasa Smoky Mountain pa ako, kinakaladkad ko yung mga seminarista sa Tagaytay. Tignan ninyo ang ating lipunan. Tinatago yan. So yung isa ngayon na pinaaral pa sa room ng spirituality, galing na spiritual director, pagtingin niya, 20 hektarya ng nabubulok na basura, umaalingasaw sa amoy, ang dami-daming daga at saka ipis. Sabi ni Father Fred ngayon, Father Fred na, sabi niya, Father Ben, ganyan pala yung kaluluwa ko kung nagka-mortal sin ako. So parang ketong din. At yun, hindi natin masyadong pinapansin. Pinaparangalan pa natin yung mga may ketong ang kaluluwa eh. Yung human traffickers, mga mayayaman niya. Niloloko yung mga dalagita doon sa Samar at saka sa mga hirap na lugar, dadalhin dito, pagkatapos pasasayawin na sa beer house. May ketong ang kaluluwa niyan. Yung mga pumapatay na labag na sa batas ng Pilipinas, extrajudicial nga eh. May ketong ang kaluluwa niyan. Yung mga pumutol ng puno doon sa pinagtataman namin ngayon ng Kawayan,
Kinalbo ang Sierra Madre. Ang dami-daming namamatay tuloy ngayon sa gutom at saka sa baha. May ketong ang mga kaluluwa niyan. Kaya kailangan ng ecological conversion para itong mga ketongin na sumisira sa kalikasan mapagtanto. They will realize that their souls are stricken with leprosy. Father, wala naman dyan sa Ten Commandments. Sabi ni Cardinal Rosales, andyan, huwag kang magnakaw. Magnanakaw ka kung sinira mo yung inang daigdig, pagkatapos ang daming napipinsala. Magnanakaw ka rin ng pera ng gobyerno dahil pag kinuha mo yan, nasa mataas na posisyon ka, kinuha mo ang pera na hindi iyo, milyon-milyon, bilyon pa, maraming mamamatay dahil walang hospital, maraming out of school dahil walang classroom, ang dami-daming mapipinsala, ninanakaw mo ang kanilang magandang kinabukasan. So ipanalangin natin na itong mga tao, kasama tayo, tignan natin kung anong ketong ang nasa ating kalooban. Pagsisihan natin, pagdasal natin sa abot ng ating makakaya, convert natin na magsisi, bumalikwas, bumalik sa Panginoon, kagaya ng ketongin sa Ebanghelyo ngayon. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako, pagalingin ninyo ang ketong ng aking kaluluwa. At ang pangatlo, si inang daigdig, sabi ng mga scientist, may ketong na. Billions of tons of plastic nasa mga karagatan na natin, nasa oceans. Galing sa inyo yan. Ice candy lang naman ito, nasa Imbornal. Pupunta ngayon sa Estero yan. Pupunta ngayon sa Ilog yan. Pupunta sa China Sea yan o sa Pacific Ocean. Number 3, ang mga Pilipino, na Katoliko ang 80%, sa dami ng tinatapon na plastic na naging bunga, naging kitungin itong ating planeta. Sinusunog natin yung kagubatan. Nilalason natin yung ating mga kabukira. Pinupulyut natin yung ating kahanginan. May ketong si inang daigdig. Kahabagan din natin si inang daigdig sapagkat to wound the earth is to wound ourselves. Binibigyan mo ng ketong ang planeta, sooner or later, kikitungin ka, pati yung mga anak mo at mga apo at yung mga lahi pang darating. So sa misa mong ito, manikluhod tayo sa Panginoon sa sarili nating kasalanan. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Kaya sa simula pa lang, nagsasabi na tayo, Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hilingin din natin, nakaawaan sana ng Panginoon yung mga may ketong sa kaluluwa na hindi nila alam. Sana matanggal ang kanilang pagkabulag, ang kadiliman na lumulukob sa kanilang kaluluwa ngayon na may ketong, upang makita nila na kailangan nila ang Panginoon, kailangan nila ang kanyang patawad, kailangan nila ang kanyang pagpapagaling, kailangan nila ang kanyang pagkalinga. At ang pangatlo, hilingin natin na sana magkaroon tayo ng tinatawag ni Pope Francis, ecological conversion, to renew our consciousness of our relationship with the earth, na yung hangin na ating nilalason, hinihinga din natin yan. Yung karagatan na tinatambakan natin ng plastic, yung mga isda na kinakain natin, mga microplastics na rin sa katawan. Tayo rin ang mahihirapan. To wound the earth is to wound ourselves. Pagalingin din natin ang ketong ni Inang Daigdig. Gawin natin ang lahat na ating magagawa para kalingain si Inang Daigdig. Sa misang ito, sa pagtanggap natin kay Kristo,
physically sa mga narito at spiritually sa mga nasa online, panalangin po natin. Nakaawaan tayo ng Panginoon, patawarin ang ating mga kasalanan. Kaawaan yung mga makasalanan, may kitong ang kaluluwa na hindi nila alam. At bigyan tayo ng biyaya ng Espiritu Santo. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Sana mabago natin ang lupalop nitong inang daigdig para makapagbigay tayo ng magandang kinabukasan sa mga lahi pang darating. Panginoon, kaawaan mo kami. Magsitayo tayong lahat. At bilang isang sambayan ng Kristiyano, nagkakaisa pagkilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakwasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, pinagaling ni Jesus ang isang kitungin, kahit na ito'y mangangahulugang si Jesus ay baka mahawahan ng kietong pagkatapos. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao, sa kanyang awa at pagkalinga. Kaya ating hilingin sa ating Ama, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging inspirasyon nawa ang simbahan at ang mga namumuno nito sa mga Kristiyano na maging bahagi at maunawaan sa iba tulad ni Jesus ang ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kumilos nawa ang lahat ng mga lider ng bansa, lalo na rito sa ating bayan, sa pagkakaloob ng tulong at tugon sa pangangailangan ng mga maralita, matatanda at may sakit, sa pagsasagawa ng mga programang makapagbibigay sigla sa kanilang kalooban at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Madama nawa ng mga nagdurusa, nasasaktan, nalulungkot, mga biktima ng digmaan at mga kasapi ng mga lihim na kilusang naghimagsik laban sa pamahalaan ang pagdamay ng Panginoon upang mapanatag ang kanilang katawan at espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na naririto at nakikiisa sa pagdiriwang ng misa na ito sa pamamagitan ng live stream at dito sa ating shrine, pag-ibayuhin nawa ng Diyos ang puso ng bawat isa na patuloy na magbigay ng tulong upang tumugon sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapayapa nawa ng ganap sa piling ng Panginoon ang mga minamahal nating yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipanalangin ang iba pa nating sariling kahilingan. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, pinamalas ni Jesus kung gaano kakalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob mo sa amin ang tuwa at kapayapaan habang patuloy naming tinatahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa iyo. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa iyo. Magsitayo po. Panalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisain at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupit. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, dapat kang purihin ng lahat ng nilikha, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayan ng Kristiyano upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong banal na pangalan. Kaya Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na siyang nag-utos na ipagdiwang namin ang Eukaristiyang ito. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinati niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ng paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang magkaininumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Mapagmahal naming Ama, ginugunitaan namin ngayon ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Samantalang ang kanyang pababalik ay aming pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat, aming iniaalay ngayon sa iyo ang buhay at banal na paghaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong sambayanang Kristiyano. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagpakipagkasundo sa iyo. Luubin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan niya kaming magkamit ng iyong pamana, kasama ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kasama ng mga apostol, mga martir, kasama ni San Valentino, na pinatay ng mga emperador dahil sa pagkalinga sa mga bagong kasal at magsing-iro. Kasama na rin ang lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ng iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo, si Onesto, lahat ng mga obispo at mga pare, diakono, at ng iyong piniling sambayanang Kristiyano. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan
na ngayon tinipon mo sa iyong mahal na harapan. Amang mauwain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig, lalong-lalo na ang mga kitungin sa turing ng lipunan. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming namatay na at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pagmamahal sa iyo. Umaasa kami na magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, nadadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ang iyong walang hanggang kagandahan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit na huwag tayong ipahintulot sa tukso at iadya sa lahat ng masama ayon sa panalangin na itinuro ni Jesus, ang banal na diwa, anak ng Diyos. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa ikasisiya ng iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon, laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo
ang banal na diwa at anak ng Diyos na nagpapagaling sa ketong ng ating mga kaluluwa. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalaala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi na nakaharap sa altar. Pakihintay po ang mga ushers upang maggabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at ipinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik sa pagsaluhan ang kaloob mo ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit.
Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na makatulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Saints Arnold Jansen and Joseph Renademitz. Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo po para sa ilang patalastas. Our Ash Wednesday Mass schedule on February 17, 2021 are as follows: 6:30 a.m., 12:15 p.m., and 6 p.m. The said Masses are live-streamed and open to the public in accordance with the IATF guidelines. There will also be a 10 a.m. online Mass with Father Jerry Orbos. Lastly, you may bring your old palms to be used for Ash Wednesday. Thank you. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Imuko kayo't hingin ang pagbabasbas ng Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng kapanatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap, gumawaan ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang katapusan. Amen. Pagpalain kayo na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang banal na diwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.